Kilala sina Papa at Mama sa isang mumurahing club. Ang aking ina ay isang mananayaw, samantalang ang aking ama naman ay suki doon. Naging magkaibigan silang dalawa hanggang sa nagkaibigan. Hindi alam ng aking ina na may asawa si Papa kaya sinagot niya ito. Wala siyang kamalay-malay na naging kabit siya ngunit sa huli ay siya ang pinili. Lalo't nabuo ako dahil tunay silang nagmamahalan kahit na mali. Doon, nabuo ang galit ni Ate Tanya sa amin dahil simula nang iwan sila ni Papa ay hindi na naging maayos ang lagay ng kanyang ina hanggang sa magpakamatay ito. Namuhay kaming masayang pamilya ngunit lihim sa akin ang istoryang iyon. Nalaman ko lamang ang lahat ng tungkol sa kwento ng aming mga magulang noong nagkasakit na si Mama at wala na si Papa. Isinalaysay niya ang lahat at ibinilin sa akin na hanapin si ate at gawin na lahat upang humingi ng kapatawaran. Noong 1 taon ko lamang nahanap si ate at tulad ng sabi ni Mama, ay labis ang pagkamuhi nito sa amin. Tinanggap ko iyon, lahat, at hindi ako umalis sa kanyang tabi kahit ipagtabuyan niya ako ng ilang ulit. Mas lalo ako nagsumikap noong malaman kong may sakit siya. Hanggang ngayon ginagawa ko pa rin ang lahat, hindi lamang dahil bilin ni Mama at dahil sa kapatawaran niya kundi dahil gusto kong bayaran ang mga pagkakamaling nagawa ng aking mga magulang. Kung hindi ka dumating, sana ako na ngayon ng mahal ni Fifth. Sambit niya. Sorry. Tanging sagot ko. Oo, nakakasawang marinig iyon pero alam kong balang araw mapapatawad niya kami. At kahit masakit ay hindi ko gugustuhin ulitin at dagdagan ang pagkakamaling nagawa namin sa kanya. Kahit kapalit ay isantabi ko ang aking pag-ibig ay gagawin ko. Ako naman dapat ang magdusa. Hindi pa ba sapat lahat? Lahat ng mga nagawa niya sa akin? Hanggang kailan ako makikipagkompetensya sa iyo, ha? Pokpok ka! Tumayo siya at sinipa ko. Walang nakikipagkompetensya, ate. Hindi po ako nakikipagkompetensya. Sagot ko. Pues, kung totoo wala kang balak na pagmukhay na kung tanga, gawin mong gusto ko. Kapag ginawa ko ang gusto niya ay si Mr. Pip naman na magagalit sa akin. Ngunit sino bang mas matimbang sa kanilang dalawa? Si Ate Tanya. Kahit alam ko na ay ninais ko pa rin na itanong dahil umaasa akong nabingi lamang ako kanina na iba ang nais niya. Ano po bang gusto niyang gawin ko? Nalagpasan niya ako at tumalukip-kip. Nakasunod lamang ang aking tingin sa kanya. Sinubukan kong punasan ang aking mga luha pero ang aking kalooban ay hindi napawi ang sakit. Gusto ko mapasakin si Fifth. Huwag mong gamitin ang kapakpukan mo para kunin siya sa akin dahil ako naman ang una niyang nakilala. Nilandi mo lang siya kaya ikaw ang pinili niya. Ilang ulit ako napalunok dahil sa pagbabara ng aking lalamunan upang pigilang muling umiyak. Ayokong umiyak pero ayaw paawat ng aking damdamin. At alam kong sa kanya ka nakatara ngayon. Kaya gusto kong sumama sa iyo para mabantayan ko ang mga galaw mo at malaman na tinutupad mong usapan natin. Nagiwas ako ng tingin dahil sa pagbaling niya sa akin. Ang pag-asa ko ay tuluyang nawala dahil malinaw na malinaw sa akin ang kanyang mga salita. May pag-asa ka pa, parang hindi tuluyang matulad sa nanay mo. Pokpok ka na at huwag mo nang naisin na maging kabit pa. Mahigpit ako napahawak sa aking bestida dahil sa sakit ng mga salita niya. Hindi ko gusto ang pagsasalita niya sa aking ina. Ngunit naiintindihan ko ang galit niya dahil hindi biro ang lahat ng mga pinagdaanan niya dahil sa maling pagmamahala ng aming mga magulang. Opo, susubukan kong kausapin si Mr. Pip. Napipilitang tugon ko. At sana po, kasabay ng pagsubok niyo na hanapin ang kapatawaran sa inyong puso, ay naisin niyo rin po magpa-opera. Tumas ang kanyang kilay at mataray na tumingin sa akin. Alam kong nagalit ko na naman siya. Wala kang karapatang diktahan ako sa gusto kong gawin. Magpapagamot ako kung gusto ko. Wala ko nagawa kundi ang yumuko na lamang at hindi na kumibo pa. Hindi ko na mababago ang isip niya. Alam ko yun, ngunit kung mapapalapit siya kay Mr. Fifth, alam kong malaki magiging pagbabago niya. Mahal niya ito at alam kong makapangyarihan ng pagmamahal. Walang imposible sa pag-ibig. Papayag lang ako magpa-opera kapag naikasal ako kay Fifth. Kapag tuluyan na siya maging akin, sakala ako magpapa-opera. Pinal niyang sambit bago lumabas ng salida. Naiwan ako nakatulala sa kawalan at paulit-ulit na naririnig ko ang kanyang huling mga salita sa aking isipan. Ito ba ang kapalit sa labis na kaligayahang aking nadama noong mga nagdaang araw sa piling ni Mr. Fifth?
Sa isang iglap ay tila binago ng tadhana ng aking buhay. Mr. Fit, patawarin mo ako. Tumatangis ang aking kalooban. Halos 2 araw din ang itinagal ko sa ospital upang bantayan si ate kahit na hindi niya gustong nakikita ko. Bago ako nagkalakas na loob na umuwi sa bahay ni Mr. Fit. 2 araw akong hindi nagpakita sa kanya dahil hindi pa ako handang humarap sa katotohanan na kailangan ko ipagtapat sa kanya mga nais na atataan niya. 2 araw na hindi ko nagawang linisin ang aking sarili dahil sa mga gumugulo sa aking isipan. Ilang ulit akong humugot ng malalim na buntong hininga bago nagkaroon ng lakas na loob na tumuloy sa loob. Kanina pa ako sa labas ng malaking bahay nagdadalawang isip na pumasok. Sinalubong ako ni Manang Dory na labis ang pag-aalala sa akin. Ngiti lamang isinagot ko at nagpaalam na natutuloy na muna ako sa aking silid. Laking pasasalamat ko sa kanyang pagpayag. Panay ang tingin ko sa paligid dahil baka sakaling makasalubong ko si Mr. Fit at laking pasasalamat ko dahil hindi kami nagkita. Sa po ang aking dibdib pagkapasok ko sa loob ng aking silid. Napasandal ako sa pinto dahil sa kaginhawaan. Ngunit malaki ang aking mata at agad na nag-iwas ng tingin dahil ang lalaking akala ko'y wala dito ngayon ay seryosong nakaupo sa aking kama habang abala sa kanyang laptop. I'm glad you're home. Salubong niyang tugon, ngunit nasa laptop pa rin ang tingin. Nakasuot siya ng salamin. Hindi ko alam ngunit naiyak ako pagkakita ko sa kanya. Gustong gusto kong tumakbo at magkulong sa mahigpit niyang yakap upang makahanap ng kakampi. Gusto kong yumakap sa kanya upang makaramdam o maramdaman kong kakayanin ko ang lahat. Ngunit pinigil ko ang aking sarili. Humakbang ako patungo sa banyo na hindi na muling tumingin sa kanya. Pagkasarado ko ng pinto ay hinayaan kong umagos ang aking mga luha. Ilang araw na akong umiiyak at akala ko'y ubos na ang tubig sa katawan ko pero hindi pa rin pala. Nanginginig akong humakbang sa tapat ng lababo at pinagmasdan ang aking sarili. Natuyo na ang dugo ng mga kalmot at sugat na natamo ko sa pagwawala ni ate. Mugtong-mugtong aking mga mata at namumula. Halos hindi ko na makilala ang aking sarili. Para akong tumanda ng 3 taon sa pagkakalukot ng aking muka. Puno ng lungkot ang aking mga mata. Bakit ganyan ang itsura mo? Napatingin ako sa salamin at nakita ko sa aking likod sa Mr. Fit. Nakahalukip-kip siya habang nakasandal sa hamba ng binuksan niyang pinto. Mabilis kong itinagong aking mga braso sa likod. Umiling ako. Wala po ito. Ayos lang po ako. Gusto mong kurutin ko yung utong mo? Sabi ko wag kang nagpopo sa akin. Alam ko nagbibiro na naman siya ngunit malungkot lamang ako na pangiti. Wala akong gana ngayon na matuwa sa kanyang mga biro. Nagtagis ang kanyang bagang at inalis ang suot na salamin bago malalaki ang hakbang na lumapit sa akin. Hinawakan niyang braso ko at sinuri iyon. Siguro yung ngayon niya lang napansin ang mga kalmot na nandoon. Sinong may gawa nito? Hindi ako kumibo ngunit inulit niya ang kanyang tanong ng ilang beses. Wala. Sagot ko. Nagdilim ang kanyang paningin lalo nang bumaling sa leeg ko na mas marami ang sugat. Pabalang niyang inalis ang kwelyo ng suot kong bestida upang makitang mabuti ang mga kalmot doon. Sabihin mo kung sinong may gawa dahil papatayin ko. Tila kulog na dumagundong ang kanyang sigaw dahilan upang mapaluha ako. Niyakap kong aking sarili at umatras sa kanya. Hindi ako nakasagot. Nakita ko ang pagkabali ng salamin sa kanyang kamay dahil sa mariin niyang pagkuyom. Kapag hindi ka sumagot, ako ang gagawa ng paraan para alamin ko sino may gawa niyan sa'yo. Don't test my patience. Natakot ako sa bantaan niya kaya napilitan akong sumagot. Away magkapatid lang po. Marahas niyang ibinato ang eyeglasses na hawak patungo sa malaking salamin ng lababo. Napaiktad ako dahil sa ingay na likha noon at sa pagkabasag. Nagpaapi ka na naman? Hindi ka na naman lumaban? Sumabog siya sa galit. Hindi ako pwedeng lumaban. Hindi ko napigilan ang bahagyang pagtaas ng aking boses. Bakit hindi? Bakit hinahayaan mong saktan ka lang ng kapatid mo? Dahil kasalanan ko lahat. Lahat kasalanan ko. Sagot ko. Napasabunot ako sa aking buhok dahil sa pagkabilisa sa mga nangyayari. Ano bang kasalanan mo para pati sarili mo ay hindi mo magawa ipagtanggol? Nagsisigawan na kami at ang emosyon ko ay halos sumasabog na rin. Wala na bang katapusan ito? Naikuyom ko ang kamao ko upang hindi ako bumigay. Gustong gusto ko siyang yakapin. Kasalanan ko kung bakit lumakas siyang walang mga magulang. At mas lalong kasalanan ko dahil hinayaan kong mapalapit sa'yo.
Napatulala siya sa akin ngunit ang pagtatagis ng bagang ay mas lalong umigting. Walang may kasalanan sa lahat. Siya lang, dahil sinisisikan niya sa kamiserablehan ng buhay niya. Kung makapagsalita siya ay tila alam niya ang lahat ng mga alitan sa pagitan namin magkapatid. Hindi! Sigaw ko. Alam kong gusto ka niya. Alam kong mahal ka niya pero nagpatuloy pa rin ako sa paglapit sa iyo kaya ngayon nasasaktan siya. Napakapit ako sa lababo upang hindi mapaluhod. Nasasaktan na naman siya dahil na naman sa akin. Lagyang buhay to! Pinagsusuntok niya ang pinto. Itinakip ko ang aking mga kamay sa akin tenga habang pinapakinggan ng malulutong niyang mga mura at ang hikbi ko. Gusto niyang maging kanya ka. Nais niyang mahalin mo rin siya. Gusto niyang tumira kasama ka. At gusto niyang maikasal kayo. Para kong kandilang unti-unting nauupos dahil sa mga salitang sinasabi ko. Walang masasakit pa sa katotohanang ibinibigay ko siya sa iba kahit na mahal ko siya. Ngayon lang ako may lakas ng loob kahit na ang totoo hindi ko kinakaya. Nanlalaki ang mga matang natigilan siya at tumingin sa akin. Umiling siya na tila hindi makapaniwalang nasasabi ko iyon. Kahit ako hindi ko nahinuhang darating ang araw na sasabihin ko mga iyon sa kanya. Bawiin mo mga sinabi mo. Please. Bawiin mo. Mas lalo ko nangihina dahil sa boses niyang puno ng hinanakit. Hindi ako nagsalita dahil alam kong hindi ko kakayanin. Malakas siyang sumigaw at sinabunutan ng kanyang sarili. Pulang-pula ang mga mata niya nang tumingin muli sa akin. Alam kong mahal mo rin ako. Hindi mo man sabihin, ramdam ko. Pero mas mahal mong kapatid mo kaya nagagawa mo to sa akin. Kitang-kita ko ang pagguyom ng kanyang mga kamao at ang mariing pagkagat ng kanyang labi. Langya, bakit palagi na lang ang kapatid mo? Bakit lahat ng magiging desisyon mo'y palaging siyang pinagbabasehan mo? Paano naman ako? Nawalan ako din sasabihin dahil labis ako nadudurog sa sitwasyon namin ngayon. Magsisimula pa lang sana ang aming pagiging malapit ngunit ganito na nangyayari. Ganito lang ako. Palagi ako nakangiti pero hindi ako ayos. Hindi ayos sa akin ang lahat. Nasasaktan ako at may karapatan ako dahil lang hiya. Mahal kita. Mahal kita eh. Hindi ko alam kung paano at kailan pero mahal kita. Gustong-gusto ko siyang aluhin upang maibsan ang sakit na ipinaparamdam ko sa kanya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili sapagkat ayokong umasa pa kami sa isa't isa. Itutuloy ko ang desisyon ko. Mahal na mahal kita ngunit mas mabuting hindi mo na yun marinig mula sa akin. Pinipigil niya ang kanyang pagluha ngunit may luhang pumatak pa rin sa kaliwa niyang mga mata dahilan para umiwas ito ng tingin. Umiling siya ng umiling. Siguro, ako lang ang umaasang mahal mo ko pero ang totoo hindi. Bulong niya. Hindi mo ako mahal dahil kung mahal mo ako, hahayaan mong ipaglaban kita. Kung mahal mo ako, sasamahan mo ako habang ipinaglalaban kita. Kung papayag akong ipaglaban mo ako, sa tingin mo ba, magiging masaya tayo? Kahit anong gawin kong pagpapanggap na hindi ako apektado ay hindi ko mapapagtagumpayan na itago ang tunay kong nararamdaman kasi mahal ko siya. Oo, magiging masaya tayo dahil wala akong pakaalam sa iba. Wala akong pakaalam kung mahal ako ni Tanya dahil pilitin ko man hindi ko siya magagawang mahalin dahil ikaw ang mahal ko. May diin bawat salita ng kanyang binibitawan. Kaya ako naman ang napailing dahil tutol ako sa kanyang mga sinabi. Pero ako, hindi ako magiging masaya. Hindi ko masisikmurang maging masaya sa piling mo kung alam kong nasasaktan ng ate ko. Hindi ko kakayanin na maging maligaya samantalang siya ay nadudurog. Siya na lamang ang meron ako 5. Si ate Tanya na lang ang pamilya ko. Unang beses ko siyang tinawag sa kanyang palayaw ngunit sa masalimuot pang sitwasyon, wala akong kasing sama. Humakbang siyang papalapit sa akin ngunit umatras ako. Nakita ko ang sakit na bumulatay sa kanyang mga mata nang makita ang aking pag-iwas. Huminto siya sa paghakbang. Sa tingin mo ba? Kung lolokohin ko ang sarili ko at piliting manatili sa tabi ni Tanya, magiging masaya kaming pareho? Sa tingin mo ba magiging masaya rin siya? Kung alam niyang hindi ko siya mahal, pero mananatili ako dahil lang sa gusto mo? Puno ng hinanakit ang kanyang mga salita at tila ako pinagkakaitan ng hininga dahil sa tuluyang pagbagsak ng kanyang mga luha.
Ang kanina'y namumula lamang ay tuluyan ng binaha ng mga luhang ayaw papigil. Wala na ang singko na maloko, pilyo at masiyahin dahil ang nasa harapan ko ngayon ay si Vip na nasasaktan. Si Vip na pagod ng itago ang sakit ng kalooban at ang Vip na durog na ngunit wala akong magawa para saluhin siya at tuluyang pawiin ang pagkabigo niya. Dahil ako mismo sa sarili ko ay wasak na. Hindi ko siya mahal at kahit anong pagpapanggap ko hindi ko siya magagawang mahalin. Tuluyan siyang humakbang palapit sa akin at napagulol ako na bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Ang sakit-sakit na pumili sa pagitan ng dalawang taong mahal na mahal mo. Kahit magmakaawa ko sa iyo gagawin ko. Luluhod ako at hahalikan ko mga paa mo kung gusto mo. Iyak siya ng iyak sa aking balikat. Pilit akong humihiwalay sa kanyang mga yakap ngunit pahigpit lamang iyon ang pahigpit. Kung hindi mo kayang mahalin si Ate Tanya, ay hindi ko rin kayang maging masaya sa piling mo. Sabi ko na ikinalakas ng kanyang pag-iyak. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa akin leeg at doon lumuha. Parang mga patalim na tumatarak sa aking puso ang mga katagang aking binibitawan kasabay ng pakikinig sa kanyang mga higbi. Alam ko ang pagmamahalan natin ay hindi para sa isa't isa. Kaya magagawa mo pa rin makalimot. Subukan mong mahalin siya at kapag ginawa mo yun, ay magiging masaya ako. Wika ako kahit na ang totoo ay kabaliktaran noon ng nais ko. Ayoko. Paulit-ulit niyang tugon na may pagmamakaawa. Kung hindi mo ko kaya ipaglaban, ako ang lalaban para sa ating dalawa. Huwag mo na akong pilitang magmahal ng ibang babae dahil sobra akong nasasaktan. Sobra akong nasasaktang ipinagtutulakan mo ko. Hinaplas niya ang aking mga pisngi na basang-basa sa luha. Mariin ako napapikit dahil ayoko makita siya lumuluha dahil sa akin. Naramdaman ko ang kanyang paghalik sa aking buhok at noo. Lalaban ako para sa akin. Kahit ipagtabuyan mo ako. Naikuyom ko ang kamao ko upang patatagin ang kalooban at dumilat. Masakit man ngunit kailangan kong panindigan na lahat ng aking desisyon. Hindi ko kayang biguin sa Ate Tanya. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon pa para ipaglaban ako dahil hindi ako magiging sayo. Natigilan siya dahil sa aking mga sinabi. Alam kong hindi niya inaasahan magmumula iyon sa akin. Sinalubong ko ang kanyang mga tingin. Ang pagiging makasarili mo ang pumipigil sa akin na mahalin ka. Palagi sarili mo lang iniisip mo at wala kang pakaalam sa ibang tao. Dahil kung patuloy natin iisipin ang ibang tao, hindi tayo magiging masaya. Anya, tumango ako. Alam ko. Pero ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ko. Kung ang tanging meron kayang ina mo at nagkataong ayaw niya sa akin bilang yung kasintahan at papipiliin ka sa amin dalawa, sino pipiliin mo? Umawang ang kanyang bibig ngunit walang mga salitang namutawi doon. Nakatitig lamang siya sa akin. Mapait ako na pangiti dahil gustong-gusto kong ipaintindi sa kanyang nais kong sabihin. Kaya mo bang ipagpalit ang babaeng minsan lang na naging parte ng buhay mo? Kesa sa ina mo na nagluwal sa'yo at nag-alaga mula pagkabata? Hindi man sa Ate Tanya ang ina ko, ngunit siya na lang ang pamilya ko. At ayokong mawala siya dahil sa lalaking kadarating lamang sa buhay ko. Masakit tiisin ang sariling isinisigaw ng puso pero mas masakit para sa akin kung mabibigo ko ulit sa Ate Tanya. Kung makikita ko ulit na namumuhi siya sa akin. Hindi mo maiintindihan dahil hindi mo alam yung pakaramdam na ipagtabuyan at pandirihan ng sariling kapatid dahil masaya ang pamilyang meron ka. Sambit ko pa. Mariin siyang napapikit at pilit akong pinapatitig sa kanyang mga mata. Hindi mo rin alam ang pakaramdam na ipamigay at pilitin ng taong mahal na mahal mo na umibig sa iba. Nasasaktan din ako. Kahit hindi niya sabihin ang uling mga salita ay nababanag iyon sa kanyang mga mata. Ngunit kailangan kong magtiis. Kapag hindi mo pinakasalan ng ate, ay hindi mo na ako makikita. Hindi ko manais, ngunit may pagbabantang kalakip ang aking tinig. Ako ang gagawa ng paraan para makita ka. Pagmamatigas niya.
Magpapakamatay ako. Mga salitang pinakamakasalanang aking nabanggit. Palihim kong agad na kinapa ang rosaryong nasa aking bulsa. Patawarin niyo po ako sa aking kapangasan. Ang pagpatak ng kanyang mga luha ay pinilit niyang punasan, ngunit nang hindi magawa'y tinalikuran niya ako. Ganyan ka kadesperadang mapatawad ng kapatid mo? Kahit na magkasala ka sa Diyos? Dahil hindi ko kakayaning mabuhay na hindi napapatawad ng kapatid ko. Nasasaktan ako. Nasasaktan ako ng sobra sa mga sinasabi mo. Paano yung nangyari sa atin? Wala sa sariling nasapok ko ang akin tiyan. Ang pagkakasalang aming nagawa ay walang kapatawaran, ngunit yun ang kasalanan kahit kailan ay hindi ko pagsisisihan. Babaunin ko hanggang kamatayan. Kung magbubunga man iyon at may silang ko ang sanggol, wala tayo magiging ugnayan kundi tungkol sa kanya. Sa adatahan niyang kikilalanin niyang ina. May bikig sa akin lalamunan dahil alam kong hindi ko iyon magagawa. Bumakas ang takot sa kanyang mukha habang nakaawang ang mga labi. Hindi na kita kilala. Hindi ikaw yan dahil ang kilala kong ikaw ay tinuturing na malaking kasalanan ng mga salitang yan. Mariin lamang ang hawak ko sa aking kamay. Nakatitig lamang siya sa aking mukha habang pareho kami lumuluha. Huwag nating ipilit ang isang bagay na hindi pwede. Sabi ko. At huwag mo rin akong pilitin na mahalin siya dahil isa iyon sa mga bagay na hindi pwede. Dahil hindi ko kaya. Seryosong tugon niya. Sige, lahat ng gusto mo gagawin ko. Hindi dahil sinabi mo kundi dahil gusto kong patunayan na kaya kong gawin ang lahat, may bigay lamang ang mga hiling mo. Dapat matuwa ako sa kanyang pagpayag. Dapat magdiwang ang aking loob, ngunit alam ko lolokohin ko lamang ang aking sarili. Mas dumagsa ang sakit sa aking kalooban at nakikisabay doon ang aking mga luha. Gusto mong harap-harapan tayo magkasakitan? Gusto mong mamatay tayo pareho sa sakit? Sige! Bukas na bukas, lilipat ang ate mo dito sa bahay at tingnan natin kung saan tayo dadalhin ang mga desisyon mo. Bumagsik ang kanyang mga tingin at lumalabas ang kanyang mga ugat sa kamay dahil sa emosyon. Salamat. Nasambit ko. Ngumisi siya. Miller, only fall once. And if we fall in love for the second time, surely with the same woman and with the same reason. Tumibok ng malakas ang aking puso dahil sa mga salitang iyon. Muling naging masuyo ang kanyang mga tingin at haplos sa akin. You're my first love, Minyaworks. And marrying your sister turns me into a sinful man. I don't love her, and I can't be faithful with her. Nagiwas ako ng tingin. Kung gusto mo maging makasalanan tayo, then fine. I will marry her. Pinakamasakit na salitang aking narinig sa tanang buhay ko. Oo, nasasaktan ako. Nasasaktan ako ngayon sa mga sinasabi niya at kasalanan ko iyon. Ngunit ang kasiyahan ko ay hindi mabubuo kapag alam kong may taong nasasaktan dahil sa akin. Alam kong matututunan niya ring mahalin si ate Tanya. Sa akin lang naman hindi maganda ang kanyang ugali dahil sa kinikimkim niyang galit at normal iyon sa isang taong nasaktan. Ngunit siya hindi mahirap ibigin kapag lubusang nakilala ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko kayang bitiwan ang mga pangarap ko kaya hindi kita magagawang mahalin. Tutuparin ko pangarap ko maging madre. Tugon ko kahit na ang totoo ay hindi ko alam kung makakamit ko pa ang pangarap kong iyon. Sa akin pagkakasalang makipagsiping sa hindi ko asawa ay malaking kahihiyan kung ako'y magiging madre. Hindi pa pala sapat ang pagmamahal ko para akong piliin mo. Kung wala kang rason para ipaglaban ako, sana magkaroon ka ng dahilan na hindi ako saktan ng paulit-ulit. Puno ng hinanakit niyang sambit bago ako muling yakapin ng mahigpit. Nagiging pasakit na siguro ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil hindi ko kayang hindi ka mahalin. Umiiyak niyang tugon. Tiniis ko ang aking sariling damdamin. Magpaparaya ako. Alam kong hindi dapat ngunit kailangan. Halos ayoko sumapit ang umaga ngunit alam kong napaka-imposible noon. Gusto kong tumigil ang oras upang hindi mangyari ang bagay na alam kong tuluyan kong ikadudurog. Pero ang nakatadahan ng mangyari ay mangyayari hindi man ayon sa iyong kagustuhan. Wow, mansyon ba itong tinitirhan mo, Eunice? Manghang-mangha si Julio pagkarating sa bahay ni Mr. Fit.
Nakaawa ang kanyang bibig habang pinagmamasdan ng paligid. Kaya pala inagaw mo dahil alam mong hihiga ka sa pera. Sambit ni Ate Tanya na nakatingin din sa malawak na bakuran. Hindi na lamang ako sumagot. Binuhat ko ang mga gamit niya samantalang si Julio ay inalalayan siya sa pagtulak ng kanyang wheelchair. Ngayon ang araw na dito na siya mamamalagi. Ayaw man ng doktor ang desisyong ito ay nagpumilit si ate. Dito na lamang daw gagawin ang treatment niya. Bruha ka, kapag naikasal kayo, sama ako sa pagyaman mo ha. Dinig kong sabi ni Julio habang nauuna ako maglakad. Hindi ko na lamang pinansin ang pagkirot ng aking dibdib. Nasanay na akong panay ang kirot at pagsakit noon kaya hindi ko na pinagtutuunan ng pansin. Sure bakla, pati ikaw, hihiga sa pera. Nagtawanan sila. Napailing na lamang ako. Pagdating sa sala, inaabutan ko si Mr. Phip na abala na naman sa kanyang laptop. Nag-angat siya ng tingin dahilan para magsalubong ang aming mga tingin. Parang wala lamang siyang nakita. Kinuha niya ang laptop at umakyat patungo sa pangalawang palapag. Napabuntong hininga na lamang ako at mapait na napangiti. Matapos ang naging sagutan namin sa aking silid ay hindi na niya ako pinansin at kinibo. Naiintindihan ko iyon, kaya nagtitiis na lamang ako kahit gusto ko siyang makausap. Nahiya na rin ako sa kanya mga tulong para sa aming magkapatid. Ngunit niluluno ko na lamang iyon dahil wala akong ibang matatakbuhan. Wala akong mahanap na mapagkakakitaan na sasapat sa pagpapagamot ni ate. Naku iha, ang dami naman niyang dala mo. Tulungan na kita. Napangiti ako nang salubungin ako ni Manang. Huwag na po, ayos lang po ito. Magaan lang naman. Tanggi ko at nagsimula na ring umakyat. Sumunod siya sa akin hanggang sa makarating kami sa silid na nakalaan para kay ate. Natapos ko na iyong linisin kaya pwede na itong tulugan. Kayo ba'y nag-away ni Cinco? Natigilan ako sa paglapag ng mga gamit dahil sa tanong niya. Pasimple ako nag-iwas ng tingin bago umiling. Hindi naman po. Pag sa sinungaling ko, ayoko man ay yun ang tawag ng sitwasyon. Kako, bakit mukhang hindi kayo nagkikibuan at nagpapansinan? Inayos ko ang mga gamit habang siya'y nakamasid sa akin. Siguro po'y masyado siyang abala sa kanyang trabaho. Wala naman trabaho ang batang iyon at kahit na nagiging busy, ay naglalaan pa rin ng oras para sa'yo. Hindi na lamang ako nagsalita dahil ramdam ko na naman ang pamumuo ng aking mga luha. Nitong mga nagdaang araw ay nagiging mababaw ang aking mga luha. Matapos ang pag-aayos ay inalalayan ko siya sa pagbaba. Saktong nasa sala na sina ate, panay pa rin ang puri ni Julio sa paligid at hindi ko siya masisisi dahil talagang napakarangya ng kabahayan. Nasaan ang kwarto ni Fifth? Napatingin ako kay ate dahil sa tanong niya at kay Manang Dory. Nakahinga ako dahil malayo na ito sa amin. Nagalangan ako sumagot. Sa taas po. 3 pinto mula sa hagdan. Tumas ang kanyang kilay. At ang kwarto mo? 2 pinto po. Bago ang hagdan. Nalisik ang kanyang mga mata dahil sa sagot ko. So meaning magkatabi kayo? Dahan-dahan akong tumango. Gusto ko doon ako sa kwarto mo. Po? Hindi ko alam kung tama ba ang pagkakadinig ko. Gusto ko doon ako sa kwarto mo. Anya. Pero, ilipat mo doon ang mga gamit ko at maghanap ka na ibang kwarto. Asik niya. Napatingin ako kay Julio na nagkibit balikat lamang. Iba. Donya ang mga linyahan. Kantsaw pa nito. Upang hindi na humaba pa ang usapan ay ginawa ko ang gusto niya. Muli akong umakyat. Inilipat ko ang lahat ng mga gamit niya sa kwarto ko at doon ako lumipat sa dapat ay kwarto niya. Napahinto ako sa aking paghakbang nang makita ko ang pagbukas ng pinto ng pangatlong silid at lumabas doon si Mr. Phip. Napadako ang kanyang tingin sa dala kong kahon. Ilipat lang po ako ng kwarto. Sambit ko kahit hindi siya nagtatanong. Gustong-gusto ko lamang na marinig ang kanyang boses ngunit bigo ako dahil tango lamang ang kanyang sagot bago ako nilagpasan. Bagsak ang balikat na nagpatuloy ako sa ginagawa. Alam kong galit na siya sa akin ngayon at alam ko rin na kasalanan ko. Dumating ang hapunan at nagtipon-tipon kami sa hapag. Umalis na rin si Julio kaya kaming 4 na lamang ang tao sa buong bahay. Ito na siguro ang pinakatahimik na hapag na aking kinabibilangan sa tanang buhay ko. Kahit si Manang Dory ay nakamasid lamang. Ako ay nakayuko samantalang si Mr. Phip ay tutok sa pagkain. Hindi mo man lang ba ako i-welcome dito sa bahay mo? Phip? Pagbasag ni ate sa katahimikan. Nagangat ng tingin si Mr. Phip. Seryoso ang kanyang mga mata. Welcome.
Simping tugon niya at muling ibinalik ang atensyon sa pagkain. Look, this is my favorite. Tikman mo. Tugon ni ate at kumuha ng ampalaya. Akmang ilalagay niya ito sa pinggan ni Mr. Pip ay bigla ko siyang napigilan. Ate, hindi siya kumakain yan. Nasambit ko sa pagmamadali. Alam kong ayaw na ayaw niya sa ampalaya. Yun ang bilin sa akin ni Manang na huwag maghahain sa hapag ng gulay na iyon. Kaya't kapag dinadalhan ko siya doon sa ospital, ay patago ang aking pagluluto. Ngayon ang unang pagkakataon na may gulay na ganoon dahil alam kong paborito iyon ni ate at nagpaalam ako kay Mr. Fit bago magluto na tangulang din ang isinagot dito sa akin. Nanlisik na naman ang mga mata niya patungo sa akin kaya yumuko na lamang ako at hindi na kumibo. I'm done. Pagkuhay sambit ni Mr. Fit at walang lingong umalis. Napatingin ako sa kanyang pinggan at nanghihinayang dahil halos hindi niya nagalaw ang pagkain. Kapag tapos ka na iya, ay dalhan mo ng kape sa 5 dahil magmumukmuk na naman iyon sa kwarto. Paalala ni Manang na siyang tumayo na rin. Ako na lang. Sabat ni ate. Ako na magdadala sa kanya ng kape. Simula ngayon, ako na ang gagawa noon. Napatingin sa akin si Manang. Nahihiya akong tumango sa kanya pero kitang-kita ko na hindi siya sang-ayon. Pagkaalis niya nang gagalaiting humarap sa akin sa atatan niya. Kahit kailan napakapabida mo. Ubusin mo lahat ng yan. Mabilaukan ka sana. Hinagas niya ang tinidora sa hapag at nagdadabog na umalis.